copy or hard copy po ba itong mga ito? Soft copy po. At ito po ay actually na-discuss natin last time I was on your show tungkol sa mga budget insertions ng mga kumpanya na may connection si Congressman Edwin Garjola. At ang files na ito ay ibinigay sa akin ni Yusek Cabral noong September 4 with the approval of Secretary Vince Dizon. Yusek Cabral, si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Na common sense. 'Di ba? Common sense, no? Eto. Una, yung katwiran nga daw po na yung PhilHealth ay hindi nagagampanan ang kanilang mandato o obligasyon. Oo. That's the first issue na dapat nating maipaliwanag dito. Kasi po, ang Universal Healthcare Law, ang main implementing agency niyan ay Department of Health through PhilHealth. So sinasabi po nila Dr. Dance at ilang pa ho na mga nag-aaral sa ating pambansang budget, yung Budget Coalition, na kung yung PhilHealth na yan ay hindi nagagampanan ng kanila pong mandato, may problema sila. Ibig sabihin, you correct yung problem na pinanggagalingan. Kung noon pa po yan mga kapatid na problema, ibig sabihin noon pa pinababayaan ng DOH at ng kanilang board ang pangasiwaan sa PhilHealth. Mahirap ba intindihin yon? Hindi. Yun ang nga sinabi kanina ni Dr. Dance. Yung pala eh. Okay. Ayaw nilang ilipat yung pondo sa MAIFIP dahil ang sabi may delay. Eh di ayusin nila. Hindi ba sila Okay. naman ang ano dyan, may hawak dyan? So anong problema ng PhilHealth? Kulang ba sa tauhan? Huwag mong ngayon po insulto na sa katalinuhan ng mga Pilipino ang katwiran na walang pondo ang gobyerno. Na walang pera ang gobyerno. Malaki na pong sampal sa atin yan. Dahil nakita natin mga nagsasauli ngayon, bagamat barya sa iba, 71 million, di ba? Ilang daang milyong piso, ninakaw na pera. Nag-aawak-awak ang pera natin, ninanakaw lang nila. Itong nangyari nga dito kay Yusek Catalina Cabral, naguguluhan lang ako girl, no? Doon sa takbo ng balita kasi may reports na sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na ruled out daw po yung foul play. May nabasa akong ganon at napanood akong ganon. At sa kabilang banda ho naman, nagpapatuloy po ang investigasyon ng NBI at maging ng PMP. So, bagamat wala pa pong deklarasyon talaga, no, dito po sa pangyayaring ito, kung ito ho ba ay suicide o meron pong sinasabi po na foul play as in categorically nitong NBI na nag-iimbestiga ngayon. Opo, kami po ay nagkaantabay din sa magiging official report dito ng gobyerno mismo para po natin maunawaan po ang pangyayari hango sa kanila pong ginagawa na masinsinan daw na investigasyon. Wala din po tayong report na tinatanggap tungkol doon sa mga gadgets daw kung nasa saan na ho ba ito at talaga ho bang ito'y naibigay na sa kinauukulan. Sa pinakahuling balita ang sinasabi, ang dahilan nga kung bakit nagkaroon ng relief order sa ilang mga kawani po ng police dyan po sa area na yan ng Benguet, dahil may kinalaman dun sa gadgets nitong si Cabral dahil imbis daw na sa mga police muna yan, ganun daw usually yun hahawakan muna nila yung mga gamit, ibinigay na daw doon sa pamilya, yun ang sinasabi. Pero meron din mga balita na pumayag na daw yung pamilya na ibibigay daw sa mga pulis ulit yung gadgets. O kaya yung isang na-relieve nung nakaraang linggo, ibinalik na sa pwesto. Dalawa kasi yan sila na medyo inalis po yung chief muna. of police po nung mismong lugar, yung Tuba, Benguet. Kasunod din nun, sinasabi po ng Cordillera Police na kino-confirm nila na katawan nga daw po ito ni Miss Cabral. Pero hindi pa isinasagawa yung DNA dahil naghihingi pa po sila ng authority din dun sa mas matataas po na opisyalis. At syempre sa pamilya din itong si Cabral kung papayag po sila. Naunawaan po natin dito yung panawagan po ng kanilang abogado at ng kanilang pong pamilya para po sa privacy sa panahon po ng kanilang pagluluksa. Ako mismo personal, ginagalang ko po yung ganyan pong uri ng kanila pong panawagan. Bagamat hindi ho natin maisasantabi din na mapag-usapan ang mga isyong pampubliko dito. Iba po yung private matters, iba po naman po yung
imbued with public interest. Ito ho yung mahirap na sitwasyon ngayon sa kanilang pamilya. Dahil maaari pong maaari po talagang may basihan ang panawagan po ng privacy. Perhaps po doon sa kanilang pagluluksa, sa magiging lamay dito, wag na ho silang gambalain pa po doon. Sa akin lang po ito ho, ng media. Pero po yung usapin dito po sa sinasabing pagkakaugnay kay Binibining Cabral sa ilang pong issue na may kaugnayan pa rin po sa eskandalo po ng flood control projects, hindi ho natin maiaalis yun. Kasi nga yan po ay public matter. Specifically po yung laman ng affidavit ni Yusek Roberto Bernardo at maging yung ICI recommendation kung saan po isinama yung pangalan niya doon sa mga dapat daw pong imbestigahan pa at kasuhan ng plunder maliban po sa iba. So ihiwalay po natin yon. Maari natin sabihin na may mga pribadong bagay na dapat nating igalang pero po yung mga usapin na may interes ang bayan hindi maitatanggi at hindi ho natin may maaari nating we cannot actually totally disregard yung ganyan pong issue na may kaugnayan po sa usaping pambayan. Kaya dapat lang ho dito maihiwalay natin yung issue na may kaugnayan po kasi kung private matter ang lahat, definitely po igagalang natin yan. Pero sa usapin po ng pagkakasangkot dito po sa napakalaking iskandalong ito, iba pong usapin yan. Lalo na po ang usapin ng sinasabi po na forfeiture cases, yung paghahabol sa sinasabing hindi daw po mga ari-arian na nakuha sa maling pamamaraan. Para lang ho natin maiklaro itong isyong ito. Alright, sige, so mamaya po yan kasi may sinasabi si Congressman Leviste na may hawak daw ho siyang files kung saan daw po nandoon ang mga alokasyon ng iba't ibang malalaking pondo sa iba't ibang mga lugar, distrito involving politicians and some names, At yan daw po naibigay sa kanya ni Yusek Cabral. So yan po importante ring issue na dapat natin mapag-usapan kasi nga sa mga panahong ito mga kapatid, importante pa rin po ang ating pong paghingi ng accountability, paghingi po ng pananagutan, especially po doon sa talagang sangkot ho dito at yung pong ating pong sinasabi din po na restitution o pagbabalik sa mga inangkin nilang pera, ninakaw nilang salapi. Uy, restitution ba? O itong si Henry, si Boss Henry, nagbalik kamakailan lang. Bukod dun sa nauna niyang ibinalik, kasama daw po doon sa pangako niya na 300 million pesos, meron siyang ibinalik ulit ngayon na 71 million pesos. Wow. Ang napansin ng mga netizens natin, tila bagay yung pera daw na nandun sa table, parang lumang gamit yung bang lumang pera. Okay. Ang sinasabi dito ng DOJ, pipilitin din daw nilang malaman kung saan hinugot itong mga ibinabalik na pera. But right now, hindi pa daw nila yun itinatanong. Ang mahalaga, merong ibinabalik sa atin. Opo. Yun daw muna sa ngayon. Wala bang mga ng ipis? Wala pa naman. Kung mga alikabok, mga walang ganun bukbok. Kasi di ba bago na yung itsura ng 1,000 tsaka 500 pesos, napansin Old nila. bills. Yes, old Okay. bills yung ibinalik nitong Opo. si Alcantara maging nung nakaraan. So, ang tanong nga po dito, kung si Boss Henry ay nakapagsasauli ng ganong kalalaking halaga, paano pa yung mga proponents? Yan diba? na. Kasi nga po, at the end of the day, ito ho sa ating lahat, hindi pa man sa, kung ano man po na, na usapin sa ating pong sarili pong mga misyon sa buhay, dito ho, bottom line dito, kahit na gaano pa karami ang pera mo, kahit na gaano pa kalaki, at kaganda ang mansyon mo o palasyo mo, kahit na gaano pa karami ang beach resort mo, kahit na gaano pa karami at kagara ang iyong mga helicopter, at kahit na ganoon po kaganda ang iyong tinutuluyan sa pinakamahal na pabahay dyan sa Benguet, diba, na Alpha Land, kahit na mga kapatid, napakagagara ng mga relo na sinusuot mo, kahit na gaano pa kamamahalin ng mga sports car mo, kahit na gaano pa kamamahalin ng mga sinusuot mo mga damit, sapatos mo, belt mo, pati brief mo, Yan. kahit na gaano pa karaming bansa ang napupuntahan mo sa dami ng pera mo, at the end of the day, hindi mabibili ng pera ang konsensya. Amen. May
konsensya ba sila? Ah? May konsensya ba sila? Ah? Hindi nga Wala nga mabibili. kasi. Right? Oo, eh. Ang importante po sa mga nagmamaneho ngayon ng mga hulugan na kotse, kahit na hulugan yan, maaari hindi ka rin nakakatulog kasi sa utang mo, pero at least ang konsensya mo, Malinis. malinis na Oo. hindi ka nagmamaneho mula sa nakaw na Yan. pera ng bayan. Tama, sabi ni Kuya Aaron, pwede ko ipagyabang yung minamaneho kong motorsiklo at kotse dahil galing sa hirap at Okay. pagod yan. Yan. Naman. Oo. Oo. Para bagang Kumbaga tayo'y nakakatulog ng mahimbing sa gabi nang hindi natin iniisip kung bukas makalawa, masisiwalat na ba ang baho natin. oo, at Di may ba? darating sa iyo Na? Hindi tayo Anyway, kakabahan na may mga- nag-deliver sa atin dati for our future plans. At umalis at dumaan dyan sa NAIA Terminal 1 ay talaga naman yung departure, baby girl, yung pila sa immigration. Ang haba. Mr. President, Oo. hindi naman may tatanggi holiday season, di ba? Talaga hong marami ang departing passengers din. Oo. Pero ang tanong lang ho kasi, bakit ba itong taga-immigration, alam naman nilang heavy na, sobrang haba ng pila, yung kanilang mga immigration personnel doon sa mga counters. Opo. Halimbawa, itong binilang kasi ng isa kong kamag-anak, paalis siya. No, dumaan sa Terminal 1. Aba, yung pong mga nagbabantay doon, mga kapatid, opo, dito po sa kanilang counters. 32 kasi dapat yung mga immigration officers dyan. Oo. Oo, sabi ko sa kanya kasi, pwede pakibilang. Oo, lalabing 6 lang. Oo, sa gitna po ng ang haba-haba ng pila. Kaya dito maganda matanong din po natin to taga-immigration Nananadya ba kayo? Alam nyo nang, ano na naman ang katwiran ninyo? Oo. Ay, alam Hindi. ko nakatuwiran nila dyan. Ano? Naiisip ko na. Kasi Ano? last time, mga first week of December, Aha. nag-press release sila Oo. tungkol sa e-gates na idadagdag dyan sa NAIA. Okay. Kaya lang, nung nag-press con sila, ang nasabi nila, yung sa arriving. yung sa departure, hindi yata nila dadagdagan. Dito po Oo. mga kapatid sa e-gates na ito, may issue din dyan. Yan. Dahil hindi lahat ay pwedeng gumamit. Agree. Totally Okay? agree. And then kapag ho kasi nahihirapan, kasi nga bago lang ito, yung mga taga-immigration din, walang tao na gagabay doon sa mga gagamit. Ito lang ho, Mr. President, maayos na po itong, kumbaga, looking forward po tayo na kahit papaano iba. Pero ngayon po kasi ang siste is that lahat ng mga bumabiyahe dyan, ang walang ibang sinisisi kung hindi yung pong kumpanya na kumuha po ng kontrata sa pangangasiwa na hindi alam na ang immigration tsaka yung police, gobyerno. Di ba? Kaya tama. kapag sobrang haba ng pila, akala ko ba maayos na dito? Akala ko ba ganito? I have to agree with you. Ang pinaka nirereklamo ngayon, yung immigration line. Kaya Kasi nga po. yung iba, Yung- wala na Kapag Wala ka pinag-usapan po yung na reklamo aircon, Oo. banyo, yung upuan mismo. kalinisan, Yan. upuan, Oo. yung Totoo comfort yan. and convenience, yung amoy doon sa loob, Oo. yan po yung operator. Oo. Ilagay natin sa sakto po itong perspective. Pero kapag po immigration na o yung mga pulis dyan, gobyerno na yan. Kaya siguro maganda... So, ipa-privatize din natin? Ano ba gagawin na natin? I-private ang Teka lang. immigration. Yun na lang kasi ang problema Even nung huling labas namin, naalala mo, yung pila ng senior citizen kung saan nakapila ang nanay at tatay ko, mas mahaba pa dun sa normal lane. So ako na nakiusap dun sa mga tao, sabi ko, sir, kawawa naman po yung mga senior. Mas mabilis pang usa dito sa amin. Baka pwede niyong ayusin. So anong gagawin natin? Anong solusyon dito? Mabuti hindi ka sinupladuhan. Sinupladuhan? Oo, ganun Sinupladuhan sila, ako. ganun sila dyan. Wala silang sinagot, inispidan lang ako. Mag-iingat ka, kasi minsan babalik ta rin ka dyan. Ganun? Yes, oo. Kahit nagsasuggest lang ako? Correct. Huwag ka na makikialam dyan. Medyo mag-note-note ka lang kasi baka kabalik ta rin. Anyway. Bawal pala mag-suggest dyan. Siguro maganda lagyan natin Noted. dyan ng placard. Anong placard ng ano? Okay. Oo. Attention to all departing and arriving passengers. Oo. Immigration is under the Philippine government. Oo, para lang Yun. alam nila. Tama? Oo. Privatize na rin natin. Di ba? Oo, para tapos Immigration problema is under the Philippine government. Oo.
Ang lahat ng kanila pinaggagawa, wala kaming kinalaman. Para lang klaro. Okay. Ay, dami mo talagang OA, di ba, girl? Ating pong panalangin dito sa mga diskaya, magsabi na ho ng pawang katotohanan at lahat ng mga nalalaman dahil sa ngayon siguro baka nag-sink in na sa kanila itong laki ng kanilang problema. Opo, hindi sila mabibigyan ng proteksyon na itong mga proponents na ito. At the end of the day, sila ang unang-unang magdudusa. Kaya dapat dyan, tell all na po kayo. Sabihin nyo na ang lahat ng inyong mga nalalaman dahil, opo, iyang mga proponents na yan hindi makakatulong sa mga panahong ito sa inyo. Tama. Yes, ma'am. Tingnan lang natin to, girl, ha, para mas maintindihan po. Kasi, kapag kasi pinaulanan ka rin ng mga impormasyon na medyo magulo o kaya naman po ay hindi tugma sa totoo pong mga usapin po ng batas o sinasabi pong pag-aaral, baka naman din hindi ka makapag-desisyon o kaya magkaroon ng kaisipan na medyo sakto o kaya po naman sabihin na po natin na common sense. Diba? Common sense. No? Eto. Una, yung katwiran nga daw po na yung PhilHealth ay hindi nagagampanan ang kanilang mandato o obligasyon. Oo. That's the first issue na dapat nating maipaliwanag dito. Kasi po, ang Universal Healthcare Law, ang main implementing agency niyan ay Department of Health through PhilHealth. So sinasabi po nila Dr. Dance at ilang pa ho na mga nag-aaral sa ating pambansang budget, yung Budget Coalition, na kung yung PhilHealth na yan ay hindi nagagampanan ng kanila pong mandato, may problema sila. Ibig sabihin, you correct yung problem na pinanggagalingan. Kung noon pa po yan mga kapatid na problema, ibig sabihin noon pa pinababayaan ng DOH at ng kanilang board ang pangasiwaan sa PhilHealth. Mahirap ba intindihin yun? Hindi. Yun ang nga sinabi kanina ni Dr. Dance. Yung pala Okay. Ayaw nilang ilipat yung pondo sa MAIFIP dahil ang sabi may delay. Di ayusin nila. Hindi ba sila Okay. naman ang dyan, may hawak dyan? So anong problema ng PhilHealth? Kulang ba sa tauhan? Huwag mong ngayon po insulto na sa katalinuhan ng mga Pilipino ang katwiran na walang pondo ang gobyerno. Na walang pera ang gobyerno. Malaki na pong sampal sa atin yan. Dahil nakita natin mga nagsasauli ngayon, bagamat barya sa iba, 71 million, di ba? Ilang daang milyong piso, ninakaw na pera. Nag-aawak-awak ang pera natin, ninanakaw lang nila. So kung ang problema po ay PhilHealth, ang sinasabi din po doon sa BICAM, di ba? Pag panahon na, pag PhilHealth, etc., tsaka, hello, kayo nga ang may oversight function dyan. Nakailang hearing na ba kayo sa PhilHealth? Ba't di nyo bukbugin ng husto at siguraduhin na sila po'y gumagana ng ayon sa kanilang mandato? So, kasama din kayo dito ho sa mga sinasabing nag-eepal lang. Pahiring-hiring kayo, pinagagalitan nyo, pero hindi naman sinisiguro. O gusto rin nyo pong pumalpak ang PhilHealth para may ganito kayo maipit. With all due respect, di ba? Mawalang galang lang po, ah. So, kung ang problema dito, girl, ay PhilHealth, anong ating dapat na gawin? Pukpukin natin itong presidente, ang CEO. Hindi ba? Sino ho? Ilan ba ang kanilang mga ano dyan, yung mga maliban sa presidente? Ilan ba yung kumbaga, mga USEC nila dyan? Ilan ba sila dyan? Mga SVP, EVP, ilan ba sila dyan? Hindi po ba? So, dapat dito, ayusin ang PhilHealth kung yan po ang sinasabing problema. Ngayon, sa PhilHealth na katwiran yan ha. Ito naman. Huwag kayong mag-alala dahil may provision sa budget na ipinagbabawal na ang pag-iepal-epal ng mga politiko. Wala nang guarantee letter. Again, with all due respect sa kanila ha. Ginagalang po natin yon kasi sila po'y kagalang-galang ho naman ng ating pong mga matatalino mambabatas. Pero sagana po naman ng iba na nagmamasid rito. Okay. Ito po ay provision, ulit ha, girl, ulitin ko lang ito. Ito ay provision ng General Appropriations Act. Okay? Oo. Ito mga kapatid ay provision na espesyal, pero wala itong penal provision. Meaning,
Kung merong susuway dito, ano ang magiging pananagutan? Wala. Ngayon pa, mga kapatid, na meron tayong batas, hindi ho ba Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Meron tayong Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees. Meron po tayong Revised Penal Code. Meron pa po tayong Anti-Plunder Law. Katakot-takot natin ang batas natin na nagsasaad na hindi ka dapat nagnanakaw sa pera ng bayan, hindi mo dapat pinakikinabangan ang pera ng bayan para sa iyong kapakanan. Yan po'y klarong batas na. Pero meron pa rin pong marami-rami ang pasaway at ginagawa pa rin po nila ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun po may kulong na. Hindi ba? Yun po klaro na. Pero sinusuway pa rin po nila. Ito pa kayang klaro pero wala pong pagkakakulong o ni kasong administratibo. Yan din ang isu sa AIX nung nagdaan. Ilan po yung lumabag? Meron ba hong na-disqualify? Meron hubang sinuspinde? Wala naman. Hindi po ba? Kasi mga kapatid, ayoko pong ubusin tong ating umagang ito, ha? Opo. Kasi nga naman sinasabi ho nila, itong mga nagbabantay sa budget, sa budget, yung maifif na yan, ang original niyan sa NEP ay 24.23 billion. Tinaasan po sa Kamara, ginawang 49 billion. Yung Senado, nung una, pakitang gila sila, 29 billion lang binagsak. Pero yung final version, 51.6 billion na. Anyari? Opo. Kasi nga po, sinasabi nila na naman. Na hindi kasi ang dagsa ng mga pasahero na re-reject kasi puno yung government hospital ay sa pribado. Sa pribado, usually 40% lang ang nababayaran ng pilit. Ito, pwedeng lumampas doon. Ang sinasabi na naman po sa pag-aaral ho naman nito, ito hindi po ito mga kapatid, galing lang po sa panaginip ha. Hango sa pag-aaral mismo ng mga maalam sa isyong ito. Yung pong nakakatanggap ng perang galing sa discretionary health funds na ito, opo, ang karamihan po't pinakamalalaki ay yung mga may kaya na. Hindi pa rin po yung mga mahihirap. So nasan dito yung logic na ito po ay para sa mga mahihirap na Pilipino lalo na? O maging sa mga middle class? Hindi po ba? So bottom line dito mga kapatid sa sinasabi po nila, opo, na kinakailangan po natin itong isulong na bakit ba gustong-gusto nyo na ilagay ang perang ito dito po sa ayudang ito. Bakit? Kasi nga po doon nga sa pag-eepal, doon nga po sa patronage politics. Parang AX din, pag-uusapan natin eventually sa programang ito. Yun po ang kanilang panawagan ngayon na sana ang presidente makita ito at hindi siya magpadala dito po sa mga sinasabi ng ilang pong mga, again, kagalang-galang po naman sila at mawalang galang po sa inyo, sinasabi na unfair daw kapag binabatikos mo itong isyong ito sa BICAM, na walang pinagbabasehan, hindi po, ito po parang sa unprogrammed, nung una nangako sila, walang unprogrammed. Mas tinaasan pa nila yung unprogrammed Minsan may mga hinahangaan ka na unti-unting parang nalulusaw ang paghanga mo sa kanila. Dito po sa usapin na ito. So again, mga kapatid, para ho tayo maka-move on na po sa isa pa po nating importanteng paksa this morning, girl. Alright? Ito pong pag-aaral na ginawa nito pong grupo nila Dr. Dance at maging ito pong budget coalition na ito, nagsasabi na sa ngayon, dahil po yung DPWH projects, no? Yung DPWH appropriations ay ibinaba. Pero yung pong ayuda, nakatakot-takot pag kinuwenta mo ito ay lalagpas po sa daan-daang bilyong piso.
ay pinalaki ng pinalaki. Na nangangahulugan din mga kapatid na marami hong Pilipino dito ang aasa po sa ayudang ito at ang iba po mga kapatid, sabi din po sa isang pag-aaral na yung po nakakatanggap ng ayuda parang din po doon sa AKAP. May bago ngayong balita, meron pong problema sa auditing kasi nga po yung iba po'y nagdoble-doble at ang iba hindi malaman kung bakit po nakatanggap nitong AKAP na ito. That's AKAP. Sa AIX po, ganun din ang sinasabi po sa pag-aaral. Mismo nga ang DSWD nakadiskubre ng mga pangungulimbat sa pondo po ng AIX. Yan po lamang ating gusto po lamang klaruhin po dito. Ay, salamat. Thank you so much. Very well said, mga kapatid. So, hindi na kailangan pag-isipan yan. Hindi na natin kailangan sabihin ng think about it. Dahil klarong-klaro kung ba't nila isinusulong ang malaking pondo para po dito sa MAIFIP at iba pang programa ng gobyerno na sila'y lalabas na mga pogi. Mga kapatid, sa oras po na 8:39, wala po maglilipat. May susunod po tayong panayam, napakahalaga din po nito. Congressman Leandro Leviste. Dito po yan. Ayan. Opo, kasi mamaya pa daw po ang ating mga importante mga mensahe, girl. So, habang tayo nakaantabay dito kay Ginoong Congressman Leviste, ano ba ang issue na dapat sa ating ipaliwanag ni Congressman Leviste? Bagamat ngayon po may mga nagbibigay ng reaksyon sa ating pinag-usapan, dito po sa punto nga po, nito pong paglaki ng mga ayuda funds na ibinigay po ng ating pong both houses of Congress. Dito po ngayon sa ginawa po nilang pag-aaral na ito. Ayaw ho itong tawaging pork. Ayaw nila. Wag daw Opo. yan tatawaging pork. Pare-pareho sila ng script kung mapapansin ninyo. This is not pork. This is for the Filipino people. 1.1 million ang mga Pilipino ang matutulungan nito. Meron pang isang senator na nagsabi doon nga sa aming lugar. Nung nag-Christmas party kami. Nagtatanong na daw sina barangay kapitan na senator, aalisin na daw po yung MAIFIP. Yung mga mahihirap po dito, kawawa naman po. May mga ganoon na. Oo. So, isa po ang kanilang litanya. Pero, yung mga budget watchdogs po natin, etong mga taon-taon nagbabantay sa budget natin, iisa rin ang sinasabi. Buwagin na nga daw po yung MAIFIP at irekta na sa PhilHealth. Pero tila hindi sila nakikinig. Bakit? Sasagutin mo pa ba yan? O alam na natin ang sagot dyan? Tsaka yung guidelines nito, no? Yung implementing rules nga nito. Tsaka buti na lang na Okay. bring up mo yung sa AIX Yun dati, na bawal naman talaga na nandun sila. O may naparusahan ba doon? Oo nga, wala Meron pa nga mukha ng mga politiko, no? Nagbigayan ng ayuda klarong bawal. Pero meron bang napag-penalty o kay nakulong? O naalis sa pwesto? Wala. So mga kapatid, sandali po lamang, meron po tayong importante pong panayam this morning kasi nga po, nagsasabi po si Congressman Leviste na may hawak daw siya ng mga umano ay listahan ng mga proyekto galing daw mismo kay Yusek, alright, Catalina Cabral. Alright? At mga kapatid, ito daw po ay naglalaman ng listahan ng mga proyekto, mga proponents, mga insertions po ito. At mamaya po, tutunghayan din natin tong mga ilang pong sinasabi na mga statement na nanggagaling sa dati rin pong USEC ng DPWH na si Roberto Bernardo. Ating nga po nabanggit, no? Yung pong panawagan ng pamilya nitong si Yusek Cabral para po sa kanila pong privacy. Again, yan po'y ating iginagalang sa punto nga po na dapat po natin silang bigyan po ng katahimikan, hindi po gambalain sa pamamagitan po ng paghingi ng panayam o anuman po, no? Pero yung usapin po ng pagkakasangkot ng pangalan sa kontrobersya pong ito o iskandalong ito sa punto po ng mga dapat nakaharapin even after the death of the official, palagay ko po naman yan po ay imbued with so much public interest. Kinakailangan lang po natin pag-usapan po ng disente, ika nga po. Pinagsalita at nag-post din sa inyong Facebook account na meron po kayong mga dokumento na galing mismo dito sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sir, para lang din po mas malinaw, ito po ba mga dokumento na ito, soft copy or hard copy po ba itong mga ito?
Soft copy po. At ito po ay actually na-discuss natin last time I was on your show tungkol sa mga budget insertions ng mga kumpanya na may connection si Congressman Edwin Garjola. At ang files na ito ay ibinigay sa akin ni Yusek Cabral noong September 4 with the approval of Secretary Vince Dizon. Oo, parang ang nangyari po ba dito ay sa inyo daw po ipinapabigay, iniutos si Sec Vince Dizon na sa inyo ibinigay dahil ano daw pong dahilan? Magandang tanong po. Ako po ay nagsusulat sa DPWH nung June pa para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral nung June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Oo, para lang po malinaw, yung sinasabi nyo na mawawala sa opisina ng DPWH, tama po? Kasi ang nangyari nga, ayon sa ICI nung nakausap ko sila November 18, ay nung bumisita sila in early September sa office ni Yusek Cabral, wala na ang kanyang computer at naka-cordon off ang kanyang opisina. At ang sinabi din nila, hindi binigay sa kanila ang mga internal files ni Yusek Cabral. Sir, meron pa po bang ibang pinagbigyan bukod po sa inyo, itong si Yusek Cabral? Nung po kayo ay physically na nagkita at iniabot po itong mga files na ito, naitanong nyo po ba kung meron pa siyang ibang napagbigyan? Ang files ay may mga pangalan ng mga nag-encode ng mga line items. Kaya baka yung ibang staff sa kanyang opisina ay may kopya din nito at sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang mga files na ito. Oo. Yan po ay direktang sinabi po ba sa inyo ni Yusek Cabral o ito po ay assumption nyo? I'm saying based on the file, may mga pangalan ng kanyang mga staff. Mhm. At actually, nakuha ko po ito as soft copy from her staff. Kaya kung saang computer pinanggalingan ang files na ito, may kopya. At baka ang iba din sa mga computer sa kanyang opisina ay may kopya din. Oo. Sir, balikan ko lang nung time po na iniabot po itong mga dokumentong ito na soft copy nga. Si Yusek Cabral lang po ba ang nandoon o may mga kasama po siya at ilan po yung kasama niya kung meron man? I set the meeting through Director Alex Bote kasi si Yusek Cabral ay parang nag-courtesy resignation na noong September 4. At nandoon po ang kanyang mga staff at kaya ko po sinasabi na sa tingin ko may iba din na mga may kopya nito kasi yung ang staff naman niya ang nag-ooperate ng kanyang computer. Oo. Sir, how many staff yung kasama po ni Yusek Cabral that time and what was the exact date again, sir? At pwede po ba naming malaman kung saan kayo eksaktong nagkita at anong oras po ito? Opo. Yung file na nakuha ko ay may timestamp parang 6:04 PM September 4 at baka mga a few, that afternoon ako dumating sa kanyang opisina kasi initially pumunta ako sa opisina ni Director Alex Bote sa DPWH Central Office and then katabi nun yung office ni Yusek Cabral. What date po again, sir? Ito pong pagdalaw po ninyo dito sa DPWH nung time na nakuha niyo po yung soft copy? September 4. September 4, oo. So, through Sec Bote, doon po kayo mismo sa loob ng opisina nitong Secretary Bote na binabanggit ninyo? Director Bote. Yes po, And, sir. and then I went to Yusek Cabral's office next to his and then we went to the office of their staff kasi doon po yung mga computers at marami pong mga staff sa bawat opisina ng DPWH.
Sir, yung pong pagdaan ninyo doon sa isang sinasabi nyo na Secbote, may dahilan po ba yon kung bakit po kayo dumaan muna doon bago po kayo rumekta kay Sec Cabral? Director Alex Bote, ang Yes uh, po, Director Alex Bote. siya yung pangalawa kay Yusek Cabral. At I think kasi nung September 4, nag-courtesy resignation na si Yusek Cabral. Kaya on her way out na din siya. Hanggang ngayon si Director Alex Bote ay nasa DPWH pa. At I'm sorry to put this attention, but maganda kung protektahan natin si Director Alex Bote. Mhm. At kung may investigasyon man, sana lumabas mula sa kanya ang katotohanan tungkol sa DPWH budget. Oo. Sir, puntahan natin ito pong laman mismo ng mga dokumento na hawak ninyo. Ano exactly po ang laman nito? Tinignan nyo na po ba kung ano yung naibigay po sa inyo mga dokumento? In the 2025 DPWH budget, there is 721 billion in the NEP. Of that, there is 401 billion that is allocable to the district congressman and 320 billion that is outside of the allocable. At bawat isa sa mga proyektong ito ay may mga notes sa Excel spreadsheet na ito sa 401 billion nakalagay sino yung nag-allocate na district congressman. Tapos yung 320 billion naman nakalagay din yung proponent na district congressman, senator, may mga pribadong individual at may mga miyembro din ng ehekutibo kasama ang mga secretary at undersecretary ng ibang mga ahensya na walang kinalaman sa DPWH pero nakalista na nag-propose ng mga flood control projects. Oo, nabanggit nyo nga rin po yan sa inyong press con, even sa post nyo. Sinasabi nyo, hindi lang po mga senador ang nandito, even executive secretaries nakalagay po dyan sa file na yan. Pati undersecretaries po. At may mga pribadong individual din. I can say that these private individuals are contractors. Sir, gaano po kalawak yung dokumento na hawak ninyo? Are we just talking about last year's budget or maging yung previous years kasama po? I have some level of detail for the previous years, but I have the most detail for the 2025 National Expenditure Program. Okay. Pero meron din po akong ibang source para sa BICAM insertions din sa 2025 budget. At ang I think maganda eventually lalabas din ang mga insertions ng lahat ng mga congressmen at senators, especially for the 2025 budget. Diyan po ba sa mga hawak ninyo at doon sa mga nagdaang pagdinig, meron po bang mga pangalan na nabanggit doon na nandyan din sa file ninyo? Opo, sabi ko nga na halos lahat ay nasa 2025 file at kahit yung mga hindi natin ine-expect na nasa executive ay nandito din sa 2025 file. Congressman, makasingit lang Cha, please. Yung again, yaang pinanggagalingan niyan ay galing kay Secretary Cabral na napunta kay Ginoong Dizon, kay Secretary Dizon bago po makarating sa inyo. Bakit pa kinakailangan niyo magpaalam sa kanya kung sakasakali bago yan ilabas? Maganda pong tanong. Una, importante ang file na ito. At maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity. At may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kumpleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. At pangalawa, dahil si Secretary Vince naman ang nagsabi kay Yusek Cabral sa telepono na pwedeng ibigay ito kay Leandro, ayoko naman na mag-deviate sa usapan namin. Pero my understanding was after it was authorized to be given to me, isa sa publiko din naman ito or at least ibibigay sa ICI at Ombudsman. Kaya pinakita ko na rin siya sa ICI at sa Ombudsman. At pangatlo, just practically speaking, marami pong mga taong nakapangalan dito at ayaw nila na lumabas na may na-propose silang mga proyekto. At kung may mga apektuhan dito, ayoko sana na I'm just acting on my own. Sana at least through DPWH na lang. Okay, sige. So, hindi nyo yan isa sa publiko hanggat walang klarong go signal sa inyo si Secretary Vince Dizon. Magandang tanong po yan. At ang post ko po ay I would prefer that DPWH be the one to release it.
Okay. So hindi kayo kung hindi ang DPWH. Bakit? Hindi ko po sinasabi na imposible na Ikaw. isa sa publiko. Pero I think that Secretary Vince has said that may transparency ngayon sa DPWH Mhm. at naniniwala naman po ako na sincero na gusto nila na baguhin Okay. ang dating puro mga secret insertions sa DPWH, pero ang isang consideration nga ay maraming mga nandito na ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan. Okay, Congressman, it is a fact, no, that insertions are not illegal per se. No? That's a fact, right? Insertions are not illegal per se, no? Hindi naman siya illegal. And then, yung sinasabi po na mga pag-allocate ng pondo sa particular na proyekto ng isang particular na mambabatas, wala din pong illegal doon. Do you agree sa kanyang pong kaisipan at statement? I agree, and that's why it should be okay to release the files. But I think there's also number one, political or reputational impact. Mhm. Because ngayon, galit nga ang tao sa korupsyon sa DPWH. At baka may assumption ng taong bayan na kung ikaw ay nag-insert ng isang proyekto na kinabang doon. Pero I agree with you na hindi necessarily the case. Pero Opo, number opo. two, marami din kasing mga proponent dito na may connection sa mga contractor na eventually na-award ng mga kontratang ito. Okay, opo. So yung nga po, no? So again, kasi Congressman, we have to be really careful, ano? Dito nga po sa usapin na ito, kasi nga yung pong pag merong na banggit na pangalan, yung presumption nga po na siya ay nagnakaw na. Pero diyan po sa listahan na hawak ninyo o dokumentong yan, opo, una, yung kanyang authenticity question. Talaga bang yan nanggaling mismo kay Yusek Cabral? Pangalawa, how incriminating are itong informasyon na laman ng files na iyan sa isang particular po na mambabatas, cabinet secretary o sinumang opisyal po ng gobyerno sa maaari niyong sabihin na pinaka-incriminating kung meron man? First, I would say 110% these files are authentic because I got them from the Office of Yusek Cabral myself. At I think may mga metadata naman yung mga files na ito kung sino ang author ng file. Ang tanong on how incriminating it can be is may mga proponent dito na mismo ay contractor ng mga proyekto na pinondohan ng mga insertions na ito. Kaya kung ma-prove na yung contractor mismo ang nagpalagay ng mga projects sa budget, I think that would be incriminating. But generally, mga politiko nga ang mga proponent dito at ang mangyayari lang kung lumabas ito ay it will be a lead for further investigation. Ano ang relasyon ng proponent sa eventual contractor, kung sila ba ay, for example, campaign donor o kaibigan na baka search pa ng gobyerno kung may financial transaction involved. Opo. I am not sure kung have you gone through the second supplemental affidavit of Yusek Bernardo of DPWH? No po. Okay. Sir, ano ba format niyan? Sorry po sa paghingi po ng ilang detalye. Kasi ito po, babasahin ko lang po yung portion, I hope you don't mind, Congressman, doon po sa under item number 131, Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral. 13131, as a general rule and with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cathy E. Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Secretary Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, and deduct or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. Second, 132. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Next, in a matrix of process flow that I have prepared,
which I am attaching here to as Annex N, Yusek Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Okay, dyan muna ako. So meron siyang ginawa dito na attachment nga po, no? At nakalagay po dito nga yung sinasabi po na NEP preparation, etc. at saka yung intervention ng mga mambabatas. So, ito ho ba kanyang statement ay ni Bernardo ay napapatotohanan ng hawak niyong dokumento? Totoo po na si Yusek Cabral ang gumagawa ng budget. Ang question lang ay sino nang bibigay sa kanya ng mga instruction. At sinabi po ni Yusek Bernardo, si Secretary Manny Bonoan ay isa dyan. At nandito po sa listahan, meron column on handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Yusek Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. Okay. So, yan ho palang hawak niyong files ay pati ho yung mga notations, ano po, handwritten by Yusek Cabral ay nandidiyan, kumbaga. It doesn't say who handwrote them, but basta kung ano yung handwritten note, nakalagay dito na digitize. Kaya pati may mga dialogue din dito parang SMB colon, tapos may comment siya. Okay, opo. Sige po. Sige. Ika ninyo, ito inyong naibigay sa ICI at sa Ombudsman. Ano ang kanila pong sinabi sa inyo after receipt and perhaps after their study? Sabi nila, useful ito sa kanilang investigasyon kasi meron nga silang listahan ng mga ghost projects na I think 421 na may halagang 30 billion na hindi nila maitukoy sino yung mga proponent dahil wala pa silang nakitang listahan katulad nito before I showed it to them. At makakatulong talaga na malaman sino nagpapondo sa mga ghost projects para hindi lang yung contractor, pati yung proponent yung pwedeng maimbestigahan. Okay. Nandiyan ba yung mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, or even the Executive Secretary, former Executive Secretary Lucas Bersamin? Ayoko pong mag-single out ng mga tao kasi ang assumption na lang ng taong bayan I think is fair na halos lahat naman ng tao sa gobyerno ay nagpapalagay ng mga projects sa national budget. Okay, sige po. We respect that. Ano po? Ito lang ho kasi may mga nagtatanong po dito na ilang pong kababayan natin. Okay. Pero Sige. sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Redon assumed run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee. Yes. Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman.
Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Opo. para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year Opo. alokasyon sa DPWH budget. At Okay. sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng CAMSUR, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng Opo. mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. O kaninyo, no? Bicol, ako Bicol, I'm Bicol sorry. Saro. Bicol Saro Party List ang siyang nag-insert nung budget at ang nakakuha umano ng proyekto ay isang construction company na sabi ni Congressman, i-check daw po yung pong koneksyon ng partido, party list na ito sa construction company. That is the connection ho ng mga dots na binabanggit ni Congressman para ho mas klaro po tayo. Okay, Chap, please. Congressman, Okay. tama po ba yung narinig ko? Lahat ng party list may 150 million insertion. Tama po ba yun? Yan yung basic allocation po, pero syempre may extra on top of that. At doon sa BICAM, isiniwalat din ni Congressman Toby Chanco na may mga iilang party list na billion-billion ang alokasyon. Okay. Congressman, meron pa po bang ibang mga pangalan dyan na nagulat kayo, nakasama po sila doon? Syempre yung mga pribadong individual kasi lalong walang dahilan na may mga contractor na opponent dito. At yung mga secretary at undersecretary na wala namang kaugnayan sa DPWH. Okay. Oo. Sige. Last na lang po sa akin. Congressman, kailan po yung tamang panahon sa pagsisiwalat po ng buong laman nitong hawak po ninyong files? Aabot po ba yan this year or depende po talaga sa magiging sagot ni Sec Vince or you will decide by your own na kung kailan itong tamang panahon na ito? Well, I will await Secretary Vince's response because I'm sure he will respond in some way. And I'm sure it will be very wise because we have to, I guess, weigh if we want to affect so many officials by releasing their insertions. And I think that this is something that will have a lot of bearing on a lot of people, especially in light of the tragedy of last Thursday with Yusek Cabral. Ayoko din na ako po mismo ay makaka-apekto emotionally sa maraming tao. Okay, sige po. So we will leave it at that muna, Congressman. Thank you ho sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming programa at kami po ay mag-aantabay eventually nga dito po sa release ng mga dokumentong ito. Ilang pahina po ito, Congressman? Excel spreadsheet po siya. At baka pwede kong sabihin na sa mga 17,000 Wow. plus ang mga line items sa isang tab. Pero parang mga 50 ng mga tabs nito eh. Okay. Opo. Ganun po karami ito. Hundreds of pages po. Opo. Na, alam po namin kasi nga po ito po ay particular ho ng mga proyekto na nga po, and then interestingly po yung mga proponents nga nito vis-a-vis sa mga winning bidders po ng naturang mga public works project and the corresponding comments, no, mga endorsement or mga handwritten na mga komento sa bawat proyekto po ikahon ninyo. Okay, Congressman Leandro, muli po salamat po ng marami at maligayang bati po sa inyo ngayong pong panahong ito. Sa aming pagbabalik, isa pang importanteng isyong pambayan ay talaga naman. Mukha ho naman talagang, palagay ko po, dapat dito may maboljak ang ating tanggapan ng presidente, ha? Abang Tugon ni DPWH Secretary Vince Dizon. So, ayun may mga handwritten notes, 1,000 of, 100 of pages, and then 17,000 line items. Madami-dami po ito. Pero tama din naman yung sinasabi ng aking partner dito, ang insertion per se ay hindi naman talaga bawal. Oo, hindi naman ibig sabihin pag may ganun, masama na agad. Opo. Kailan siya nagiging masama, Your Honor? Kapag po yung insertion, kinalaunan po ay na-deliver sa kanya for future plans.